Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Naritong muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa kapaligiran at mga anyong lupa. Pamilyar ka ba dito? At kung nais mong matuto, simple lamang ang iyong gagawin. Panoorin mo lamang ng buo ang ating video. Para sa ating MEL competency, natutukoy ang kahalagahan ng kapaligiran sa tao at sa mga bagay na may buhay. Nakapagtatala ng mga bagay na maaaring makita sa ating kapaligiran. Naibibigay ang mga kahalagahan ng mga bagay na nasa kapaligiran, sa tao at sa iba pang may buhay. At bago natin simulan ang ating pag-aaral, may inihanda akong maikling gawain para sa inyo. Suriin ang larawan. Ano-ano ang mga bagay na ating makukuha rito? Handa na ba kayo? Ano-ano ang mga bagay na ating makikita sa larawan? Magbigay ka nga ng halimbawa. Mahalaga ba ang mga ito? Paano nakatutulong at ano ang kahalagahan nito sa mga tao at sa mga hayop? Matapos nating talakayin ang larawang ipinakita ko sa inyo, tuklasin natin ang ating bagong aralin sa araw na ito. Ang kalikasan ay isang biyaya ng Panginoon na may napakahalagang ginagampanan sa bawat nilalang. Ang kalikasan ay binubuo ng mga may buhay at walang buhay na bagay. Ang mga bagay na may buhay ay kinabibilangan ng mga tao, halaman at hayop. Nakakakuha tayo ng mga likas na yaman na nagagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kabilang din dito ang mga anyong lupa at anyong tubig na napagkukunan natin ng likas yaman sapagkat dito tayo kumukuha ng pagkain, tubig at kung anumang mga kailangan natin para tayo ay mabuhay ng maayos at makasurvive. Kaya ngayon, pag-aralan natin, ano-ano nga ba ang mga anyong lupa? Umpisahan natin sa bundok. Ito ang pinakamataas na anyong lupa na pinagkukunan ng mga kahoy at troso na ginagamit sa infrastruktura at mayaman din sa iba't ibang mineral. Ang mga kahoy at troso na ito ay ginagamit natin sa paggawa ng mga buildings sa ating mga tahanan. Makakakuha rin tayo dito ng iba't ibang klase ng mineral na mahalagang sangkap sa paggawa ng iba't ibang mga kagamitan sa infrastruktura at kasangkapan. Ang pangalawa naman na halimbawa ng anyong lupa ay ang bulubundukin. Ito ay hanay ng sunod-sunod na bundok na maaaring sumangga sa malakas na ihip ng hangin kung may bagyo, gaya ng Sierra Madre na matatagpuan sa pagitan ng Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at Aurora. Bukod sa nagsisilbing panangga ito laban sa malalakas na hangin at bagyo, nagsisilbi din itong tahanan sa iba't ibang klase ng hayop na namumuhay sa ilang. Mahalaga din ito dahil dito nanggagaling ang malinis na tubig na sumusuplay sa mga ilog. Isa pang halimbawa ng anyong lupa ay ang burol. Ito naman ay mas mababa kaysa sa bundok na maaaring pagpastulan ng mga hayop at pagtamnan ng mga pananim. Dahil ito ay sagana sa mineral, akma ito sa pagtatanim ng iba't ibang mga root crops na maaaring pagkakitaan ng mga tao na malapit dito at gawing pastulan ng mga kambing at ibang pang farm animals na malapit sa lugar. Ika-apat na halimbawa ng anyong lupa ay ang kapatagan. Ito naman ay malawak at patag na lupa na maaaring pagtaniman ng iba't ibang pananim. Isang napakagandang halimbawa nito ay ang lalawigan ng Nueva Ecija. Dahil sa patag nitong kalupaan ay akma ito sa pagtatanim ng palay at iba pang mga gulay.
Kadalasan, sa kapadagan din itinatayo ang malalaking gusali, mga pabrika na nagbibigay ng hanap buhay at trabaho sa mga taong nakatira dito. Karagdagang halimbawa ng anyong lupa ay ang bulkan. Ito naman ay mataas na anyong lupa, gaya ng bundok. Ngunit may butas ito sa gitna na nilalabasan ng mainit na putik at bato kung ito ay pumuputok. Halimbawa nito ay ang bulkang Pinatubo na matatagpuan sa Zambales at ang bulkang Mayon na matatagpuan naman sa Albay. Bagaman ang bulkan ay tinuturing na mapaminsala sa tao sa tuwing ito ay sumasapog, mayroon pa rin naman itong ibinibigay sa ating pakinabang. Ang singaw na nagmumula sa ilalim nito na lumalabas sa mga vent ay maaaring gawing source ng enerhiya o geothermal power plant. Ang mga singaw mula sa ilalim ng lupa ay tinatransform sa isang makina upang maging isang enerhiya na nagsusupply ng kuryente. Tinatawag itong geothermal power plant. Kaya masasabi pa rin natin na mahalaga pa rin ang bulkan sa atin, bagamat ito ay may panganib na dulot. Ika-6 na halimbawa ay ang talampas. Mataas na anyong lupa gaya ng bundok, ngunit patag sa itaas na maaaring pagtamna ng pananim at tayuan ng mga gusali at bahay. Isang halimbawa nito ay ang Baguio City. Kung inyong mapapansin, ang daan sa Baguio City ay puro paon sa bundok sapagkat ito ay isang halimbawa ng plateau o talampas. Ika-7 halimbawa naman ay patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok. Ito ang tinatawag na lambak o valley. Isang example nito ay ang lambak ng Cagayan o ang Cagayan Valley. Dahil ito ay nasa pagitan ng dalawang bundok, ito ay mayroong matabang lupa na akmang-akma sa pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay, prutas at mga halaman. Ang ika-8 o ang huling halimbawa ng anyong lupa ay ang pulo o isla. Ito ay anyong lupa na naliligid ng katubigan. Ito ay nagsisilbing tourist attraction at nagbibigay ng hanap buhay sa mga taong nakapaligid dito. Ang income na gine-generate ng mga turista ay nakatutulong upang masustinahan ang pangangailangan ng mga mamamayan dito. Ang mga anyong lupa ay mahalaga dahil dito nagtatanim ng mga pananim na maaaring kainin at gamitin ng mga tao at hayop. Kailangan nating itong pangalagaan upang patuloy tayo nitong bigyan ng ginhawa at maibigay ang mga pangangailangan natin para tayo ay mag-survive. Nakakakuha din tayo dito ng iba't ibang uri ng mineral na nagagamit naman natin sa pamumuhay, mga sangkap sa iba't ibang kasangkapan sa paggawa ng mga bahay at ng mga pangangailangan natin. Malaki ang ginagampanan ng kapaligiran sa mga tao at iba pang may buhay. Bukod sa pinagkukuhanan ito ng pagkain at malinis na tubig, nagsisilbi din itong tahanan sa atin at sa mga hayop na nakatira sa ilang. Higit pa sa pag-iingat at pangangalaga ang dapat gawin natin upang mapangalagaan at mapanatili itong malinis at ligtas para sa lahat at para sa hinaharap. At para matandaan natin ang ating pinag-aralan, ang kalikasan ang pinagkukunan natin ng pangangailangan upang mabuhay. Ang mga anyong lupa ay pinagkukuhanan naman natin ng likas yaman na kailangan ng tao at mga bagay na may buhay, gaya ng hayop. Kailangan nating ingatan at pangalagaan ng kapaligiran upang mapakinabangan natin ito ng matagal at sa mga susunod pang henerasyon. At para naman ating tiyakin kung natuto ba kayo sa ating aralin sa araw na ito, may inihanda ako sa inyong gawain. Basahing mabuti ang mga pangungusap at isulat ang tamang sagot. Pumili sa loob ng kahon. Number 1. Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Number 2. Patag na anyong lupa sa pagitan ng dalawang bundok. Number 3. Malawak at
Patag na lupa na maaaring pagtaniman ng iba't ibang pananim gaya ng prutas, gulay at palay. Number 4. Mataas na bahagi ng anyong lupa na patag ang tuktok na maaaring pagtayuan ng gusali. At ang huling bilang, number 5, ito ay hanay ng kabundukan. Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata! At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay nakatulong ako na maragdagan pa ang inyong mga kaalaman. Para sa karagdagang mga video lessons at impormasyon, maaari nyo akong i-follow at i-subscribe sa aking mga social media accounts. Facebook, TikTok at YouTube. I-type lamang ang Teacher Ann Alfaro. Hanggang sa mga susunod nating aralin, paalam muna sa ngayon. Bye-bye!